Nagwawalang Wesley So ang inyong matutunghayan sa larong ito. Pagkatapos kasi ng 5 sunod-sunod na tabla ni Grandmaster Wesley So dito po sa ginagana ko na Grand Chess Tour Superbet Classic 2024 Romania. Aba, parang galit maglaro sa round number 6. Laban niya po kay Grandmaster Ali Reza Verucha. Talagang nagwawala. Ano ba yun? Ito po, tingnan nyo. Nag-D4 si Ali Reza. Knight F6 si Wesley. Tumira po yun ng C4. Nag-E6 lang si Wesley. Tumira ng Knight C3. Bishop B4 napunta sa Nimso. Ang common na ginagawa ni Wesley actually dyan, yung semi-tarash Tapos nagsi-C5. Pero Bishop B4 ang pinili niya dito. Ngayon, pagka Bishop B4, tumira po ng A3, kinapture niya yan, binawi po ng pawn, and then nag-B6 lang. At lahat po yan ay linya ng Nimso India Defense Samish Variation na kung saan mag-E-F3 yan. Ayun. So, kukunin po yung gitna by playing E4 na sinasagot ng Knight C6 lang. Ang bilis ng night development. No? Alam niyo, pinakaplano niyan. Gaganito po yan Pre-pressure rin. Kaya nga po napapa-E4 yan. Bakit kailangan mag-E4? Kasi nga, magna-night po sa A5 o nape-pressure to. Ang kasunod, mali pa ng kulay. Kasunod yan, Bishop A6. Pagkatira po ng Knight A5, ang gagawin dyan, magbi-Bishop D3, Queen E2 para madepensahan yung C4. Pero si Ali Reza, nag-C5. At pagka C5, linya pa rin pala yan. Aba, ito matindi, no? Ang dating tira, D6 lang, patahimikin mo lang yung mundo, magkapalit-palit lang, equal lang yan. Pero Wesley So, tinikman. Yan po ay novelty na ng laro. At kung titingnan yung oras ng dalawang ito, abi parehong mabilis tumira. At pagka-capture, nag-rook B1, aba alam din po ni Ali Reza, 2 minutes, 2 hours may sila pareho. Novelty yung nangyayari So pagka rook B1, nag-capture lang si Wesley na kung saan actually napaisip na po siya dyan. At pagka takes, binawi lang ng pawn. Ali Reza, mabilis pa rin po tumira, pero si Wesley So, nag-isip na po dito ng medyo matagal at siya po ay tumira ng hindi nagustuhan ng engine. Ang tira po kasi ng engine, ang kulit ng engine H6 lang daw or castling. Yung castling pwede pakitira ng tao. Pero ang tinira po ni Wesley, tingnan nyo napaka-agresibo, C5. Paisip din talaga si Wesley So dyan. At yung C5, question mark, bakit? Kasi kakapturin lang. O binalik lang ni Wesley yung pawn, pero bakit niya ginawa yon? Kasi po, may plano siya na napakagulo. Pagkakasling kasi niyan, ayan na, nagkasling si Wesley, nag-develop lang si Ali Reza, Bishop F4, tagal nag-isip Balik po natin ayan from 156 to 132. So, halos 24 minutes yun kung tama mat ko. Aba, Wesley So, Knight B7 lang. Nakita niyo yung plano ni Wesley. So, nag-isip din po siya dyan ng matagal at Knight B7 ang pinawalan. Ang pinaka-plano niya po, babawiin niya din. Babawiin niya, may check din po yan sa A5, may pressure doon. Ang gulo po ng laro na ito Sa totoo lang, sobrang gulo ng laro. Sa ngayon po, medyo dikit yung oras, pero after Knight B7, Ali Reza, aba, nakakabilib. Kasi may nag-iisang tira lang po dito para magkaroon ng advantage ang white. At nakita ni Ali Reza yon. Ang tinira niya po, Queen D4. Ibig sabihin, binibigay niya lang po ito pong C5. Ano bang nangyayari? Pag kasi po chinek yan, ayan, hindi po tinira ni Wesley yan. Pag chinek kasi mag-Queen B4. Ngayon, pag tinex mo ito dahil libre, kakainin lang daw yan takes. Tapos pag ikaw ay tinirahan dito, dali ka. Ayan po nangyayari. Diba? So, balik natin doon. Nakita naman ni Wesley So yun. May ganun ka pala. Ayaw mo kong pa-checkin rook E8 muna ako. Tapos yun na gagawin ko. Pero si Ali Reza, nag-knight E2 lang. At sa posisyong ito lamang si Wesley ng 39 minutes. Tagal tumira ni Ali Reza kasi ang hirap laruin. Pero Ali Reza, alam nyo ba? Puro number 1 engine move yung tinitira. At ang ginawa po ni Wesley So dito, nag-Queen A5. Pagka Queen A5 check, nag-Knight C3, puro engine move yan. At pagka Knight C3,
Di ba pwede nang tikman? Hindi pa rin po tinikman. Kasi pag kinapture pala yan, kakapturein lang, takes, titirahan ka nito, inaatake. Pag dinipensahan mo nito, may E5, kaya malamang umatras. Tapos may mga knight B5 din eh. Mababawi din yung pawn. So, ibalik ko po doon, kaya Wesley So, hindi muna kinapture yan. Ang ginawa po, A6 lang. Ayun. Para saan? Para pwedeng mag knight takes at hindi po makapag-rook dyan. At para pwede din mag queen takes, hindi makapag knight b5 tulad ng pinakita ko kanina. Yun yung plano. Anyway, Ali Reza tumira po ng bishop e3 to defend the pawn on c5. At si Wesley So tumikim sa may a3 na medyo nasobrahan na daw, sabi ng engine, sa pagiging agresibo. Ibalik po natin, ang pinapatira ng engine, though slightly better pa rin po ang white, is mag d6 daw po. Ayun, pag kinain kahit libre yan, may tulak na ganun. Tapos mamaya papabagsakin mo lang yan. Pwede nga daw takes daw eh, tapos kain doon pag kinain ng queen yung kabayo eh. So, yun daw po ang maganda. Kaso nga, nag-queen takes a3 si Wesley. Pagka queen takes a3, nag-e5 na si Ali Reza. Lamang ng napakalaki sa oras si Wesley, more than 30 minutes. Pero pagka e5, lamang naman sa posisyon si Ali Reza. Sobrang aggressive ni Wesley So dito. Hindi ko alam, pero hindi siya nagkukunat eh. Talagang bahala ka na dyan. At pagka d5 nga or e5, nag-knight d5 yan. Wala namang ibang square. Kasi pag pumunta po siya dito, tirahan siya ng gulong-kulong siya, diba? So, knight d5, na kinapture po yan. At pagka takes, of course, hindi po pwedeng kainin kasi makakapture to, tinirahan lang ng king sa may f2. Para pwede nang i-takes. So, si Wasiso naman, ang ginawa niya, knight d8, which is a good move para lilipat dito. Pero si Ali Reza, kinain lang po yung d5 eh. Porsado yun, pag hindi niya kinain, magkakaroon ng knight c6 eh. Pagkatira po ng queen takes d5, Wesley So, ito talagang napaka-ambitious ng mga tira. Kasi ang pinapatira po dito ng engine, ito lang daw. Ayan. Tapos i-ganun mo, okay lang kasi lamang man po ang puti sa evaluation, equal lang material pa rin yan. Tapos nasa gitna naman yung king. Pero lamang talaga kasi pero bishop eh. Pero Wesley So, tingnan nyo yung ginawa oh. Haba ng oras ha. Pinigay yung bishop. What I mean is, pwede pong kainin ng tore. Takes. At ito daw po, ay talagang lamang na for the side of Ali Reza. Ngayon, may mga konting panggulo. Rook AB8. Ayan. So, pagka Rook AB8, hindi po pwedeng kainin ito. Talo agad yan. May check eh. Okay? Kaya nag-Queen D5. So, pagka Queen D5, wala. Ubus na. Wala na magawa. Lahat na po na possibility, pinagsisilip ko na during live stream. Example, Chumeka dyan, tirahan ka lang nito. Wala na. Wala na kasunod. Kaya nga po, ang pinili na lang po ni Wasiso dyan is mag-Queen B2. By the way, just want to show you. Kasi may nagsasuggest din sa during live stream. Coach, ita lang ipin mo, hindi na makagalaw. May Bishop C4 kasi yan. Ibibigay po yan, pero mati ka. Ayan, para at least naiintindihan nyo. Even Queen A1, ganun din po, may Bishop C4. Kaya ang ginawa ni Wesley, chumek na lang. Ngayon pagka-check, nag-Bishop E2, nag-Rook takes E5, and then Queen D5 na puwersang mapalit. Talagang lamang na daw si Ali Reza. Lamang na daw. At ang pinapatira po dito ng engine is kainin mo na lang daw, baka sakaling makatabla pa. Pero si Wesley, tumira po ng A5 lang eh. Aba, umaasa pa si Wesley na kung sakaling mapalit-palit ng ganyan yan, baka magkapaspon magkaroon pa ng dating. Kaso tinirahan lang ng number 1 engine move ni Ali Reza. Reprise lang ito oh. Grabe. Bakit? Pagka takes. Simple palit, pero ito na yung mga kasunod. Diba? Kaya ang ginawa niya, nagganon eh. Kaso tinuluyan pa rin. Nag-F6, tumira lang noon. Threat po ito eh. Threat din ito. Napilitan Queen B7. Pagka Queen B7, kinapture lang. Pusang kala, excellent move na naman. Brilliant pala. Anong nangyayari? Pag kinapture po takes, king move pa dito, check. Nisay. Kaya balik po tayo doon. Ang ginawa ni Wesley, nag-Rook E8 pero after bishop po sa C3.
nag-resign na si Wesley. Bakit po siya nag-resign? Alam niyo kung bakit? Kahit ano kasi ang itira mo, let's say, tumula ka na lang kasi inatake. Queen, H6, mamating ka. Pag dinipensahan mo, Bishop, D3, walang depensa. Lakas ng dalawang Bishop. Yung pagiging aggressive ni Wesley, walang napala. Grabe, no? Grabe. Sa totoo lang, na-weirduhan ako sa approach ni Wesley kasi black siya. Pero sobrang aggressive. Parang may galit kay Ali Reza. Gigil na gigil. Gustong-gusto niyang talunin. Anyway, ayun na nga po. Nakatikim ng unang talo si Wesley. So dito, ano pong standing after ng round number 6? Ito po, tingnan ninyo. Leading pa rin po si Fabi with 4 points. Pero, 3 na nakabuntot. Si Ali Reza nandyan na with 3.5, pati si Gokasha at Pragnananda. And then, si Wesley, ayun, sumama na siya kay Lan Noderbeck at Anish Kiri with 2.5. Lahat sila walang panalo, may tigisan talo. Si MBL sa Kasinepo, walang panalo, puro tabla. No? Grabe, nag-agresibo si Wesley So, no, sa kanyang laban dito. Pero, to be honest, kung ako po ang tatanungin nyo, masaya po ako sa ginawa ni Wesley. Doon natalo po siya, hindi po pinalad na magkaroon ng magandang resulta. At least, talagang he tried to win. Kaya sobrang aggressive ng approach. Nasobrahan lang. Anyway, meron pa pong 3 game na nalalabit. Kung si Wesley, biglang mag-super science na panalo yung 3 game na yan, baka champion pa yan. Abangan po natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Round number 7, kalaban niya si Noderbeck. Panoorin po natin yon. Salamat po sa mga nanood sa live stream natin, sa mga nag-send ng star at super chat, at sa mga nag-bash. Ang dami palang nabigyan. 20 ang nabigyan ng membership sa YouTube dahil may mga nag-donate. Thank you po sa mga nag-donate. Puli, ito po ang Coach Speedy Master Daniel Causo. Abangan niyo po yung susunod na round. Hanggang sa muli magkikita. God bless po mga kabiyay. Thank you po sa support. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.